So ito yung mga steps kung paano i-configure si D-Link na may model na DEP1360. So ang una-unang gagawin natin ay kailangan natin ng switch kasi yung LAN port nito o itong kasi WAP ito or wireless access point natin ay mayroon lamang isang LAN port. Kung nakikita ninyo, isa lang yung LAN port niya kaya kailangan natin ng switch. So yung cable natin kailangan nating ilagay sa LAN port ng isang switch at saka i-connecta naman natin yung ibang LAN cable papunta sa ating system unit katulad nito. Yung isa is nakalagay sa LAN port ng switch at yung isa naman ay katulad din na nakalagay sa ating switch. So ganito yung magiging kaniyang forma. Now, ang susunod na kailangan natin is kailangan tayo ng panusok, yung matigas na bagay. Kasi i-reset natin yung ating WAP. So, yung butas na yan, yung makitang butas na yan, dyan yung ilalagay yung stick nito. No? Dyan yung ilalagay sa may butas na yan. At saka, i-press nyo ng at least mga 10 seconds. No, sa may butas yan kasi ito yung kanyang reset. Habang pinipress mo yung reset hole gamit ang bagay na to, yung magiging indicator mo na nare-reset na yung device, itong ilaw na to. Mag-o-off yan, tsaka iilaw din ulit. At yun, magne-reset na yung device or yung D-Link na wireless access point mo. Ang susunod naman na gagawin mo, hahanapin mo yung IP address ng device. Katulad nito, ito yung IP address ng device kung saan ito yung ilalagay mo sa web browser. At saka ilalagay mo rin yung username niya at saka yung password. Sa device na to, nakalagay dito is leave the field blank. That means walang password. Ang kaibahan ng D-Link na may model DEP1360 ay kailangan mo ng static yung network na configuration para ma-access mo yung interface niya katulad ng gagawin ko. Ang unang gagawin ko, pupunta ako dito sa my network, sa network internet settings, hanapin ko yung change adapter options, tsaka yung internet na to, right click ko, punta ako sa my properties, tsaka sa version 4. So instead na opt-in IP address, maglalagay ako ng static IP address. So 192.168.0 at saka may host number na 3. Ang equivalent ng IP address nito ay may subnet mask na 255.255.255.0. Now, sa may bandang default gateway, ito yung IP address na nakita natin kanina sa may device. Yung 192.168.0 at saka 50. At saka yung default gateway na to, ito yung ilalagay natin inside the web browser. Okay? Okay. Close natin. Close. Pupunta tayo sa Microsoft Edge. Ilalagay natin yung IP address na nakita natin kanina sa device 192.168.0 at 50. Ito yung IP address na nakita natin kanina. Click natin enter. Next, click lang natin to. At saka next din. Dito banda gagawa tayo ng ating SSID o yung wireless network name natin. For the meantime, lagay natin ICT Wi-Fi. Sa password naman, depende yon sa inyo. Kung ano yung password na ilalagay nyo. Sa akin, ito lang muna. Next. Click natin yung next. Save. So, nandito na tayo sa pinakaloob ng ating interface. Gagawin natin, punta tayo sa my LAN setup. Scroll down lang natin. Punta tayo dito banda sa my LAN IPv4. Dito gagawin natin tong static IP. So dito, tayo yung mismo yung gagawa ng ating IP address. Tong 50 na to, gagawin nating 1.
Tsaka sa default gateway, katulad din ng ating IP address. 2.168.0.1. Tsaka sa primary DNS server natin, ito yung IP address saan ng ating gagawing server. So yung IP address na napili ko, ito na IP address. Okay. Dito, ibig sabihin nito, pag i-enable natin itong DHCP server, si device mismo yung magbibigay ng IP address sa mga client kapag na-enable ito. Kung hindi naman, yung magiging server mo yung magbibigay ng IP address sa mga client. Sa akin na part, hindi ko ito i-enable. So, save ko lang. Save. At try kong i-refresh. Kapag ganito yung mangyari, ibig sabihin, na-save mo na yung ginawa mong configuration kanina. So, gagawin mo para ma-access mo ulit. Punta ka dito sa my network. Ulitin mo lang. Change adapter options. Internet. Version 4. So, dito banda sa my default gateway, kanina, iniba natin. Ginawa natin tong 1. Para ma-access natin ulit yung interface niya. At sa my preferred DNS server, yung nilagay natin yung IP address ng ating server. 168.0 at saka 2. Click lang natin ulit. Okay. Close. So, babalikan natin yung interface niya. Ito. Ibahin natin. Gawin natin 1 to. Enter. At saka dito, no, walang passwords na nakalagay kanina sa my device. Login lang natin. At dito banda, pwede mo tong i-double check yung mga configuration na ginawa mo. So, ganun lamang ma-configure ng ating D-Link na may model na DEP1360.